Okay, so mga kapurman ngayon 'no, kasi well, isa sa mga inspiration ko talaga mga kapurman 'no, nung nag-start ako ng hydroponics, well, siyempre sa mga local din po natin na mga growers 'no, natuto din po ako. But nung nagka-ideya na po ako sa hydroponics, more on dun po ako sumisilip sa it's either Thailand and Indonesian. So, hindi ko po masyado naiintindihan, siyempre tinitingnan ko lang yung setup nila at yun, dun ako natututo at isa po talaga sa mga nag-inspire sa akin mag-hydroponics 'no, at setup na gusto ko pong ma-attain is kay Sir Gastian. So ito yung gusto ko pong i-share sa inyo. Kasi at first 'no, nung nagkaroon po ako ng knowledge sa hydroponics mga kapurman, sabi ko tapos nakita ko 'to, dun na ako nagka-ano na puro sa mga Indonesian talaga ako tumitingin ng mga setup 'no, kasi sila din, similar sa atin, though ang alam ko mas malamig ata sa kanila. Titingnan lang natin yung setup niya, kumbaga review lang 'to sa setup niya talaga mga kapurma 'no. So isa po 'to sa mga hinahangaan ko kasi ang low cost po ng setup niya. Siguro po sa Indonesia maano din po, eh, 'no, malamig. Tapos walang greenhouse 'no, pero grabe yung harvest nito mga kapurma na 'yan 'no. So tara, magsimula tayo dito mga kapurman sa kanyang cover photo mga kapurman. No, so Sir Gaston, if you're here, no, allow me to review your farm because we are actually here from the Philippines and we want to learn this kind of setup, greenhouseless setup. No greenhouse at all. Okay. And I actually, nag-reach out ako sa kanya, no, to know things about sa setup niya. Unfortunately, parang hindi po kami nagkakaintindihan kasi we're out of translation po. Parang gano'n kasi nagre-rely lang po din kami sa sa translate nung Facebook baga nung platform. But anyway, ayan, so titingnan po natin dito mga kapurman 'no. So kung titingnan natin yung setup niya, ang una niyong mapapansin mga kapurman, walang greenhouse. Walang greenhouse mga kapurman. To be honest, tinry kong i-replicate 'to multiple times and, starting from the material na ginagamit nila. Okay, so 'yan tingnan natin mga kapurman 'no. So, ang usual crops ni Sir Gastian 'no, ini-stock ko kasi ay charot, 'di ko ay hindi puwede gamitin yung term. So, ino-observe ko po talaga kasi itong setup niya 'no. So, madalas yung mga crops niya is nasa pechay 'no, meron po tayong, lettuce din 'no, at iba pa 'no. So, tingnan po natin 'no, hanap tayo ng mga close at I think nagbebenta po sila ng per kilo dito 'no, kasama po yung ugat, eh, sinasama nila yung ugat, eh. So, I'm not sure kung per kilo ba siya or what 'no. And then ayan 'no, so tingnan po natin yung mismong system niya 'no. Ayan, so ito po ay NFT system, full NFT system 'no, sa pagkakaalam ko base sa observation ko. And yung mga crops po nila mga kapurman is lettuce 'no, meron din tayong petchay at mostly yun yung nakikita ko, eh. And then ang gamit niya po is PVC na puti. Ito din po ang wala tayo dito, eh, mga kapurman, eh, yung puting PVC. Meron tayong parang PPR kasi naghanap din ako ng ganyan. Ang hirap maghanap ng puting PVC. Now, if meron tayong puting PVC dito na round ng mga kapurman, mas madali siyang, I mean, okay din, no? Compared sa orange. Kung meron tayong ganyan, mas okay siya sa orange, to be honest. Kasi parang feeling ko mas maganda po ang insulation nito sa init. At the same time, hindi mo na siya kailangan pinturahan kasi puti na siya and white colors no reflects heat. So hindi siya gano'n initin baga. So hindi makukulob din ng init mga kapurman. So ngayon, paano niya ba ito kinakamada kapag umuulan? So, I've been watching his reels ever since 'no, at nahuli ko po kung paano niya ginagawa ito 'no. So, gano'n lang naman ginagawa ko, eh, 'no, pasumpit-sumpit lang tayo ba. So, tuwing umuulan po 'no, nililihis niya po yung drain. Meron din po silang mga ganitong instances. So, ayan, kasi ito din nga po yung kalaban natin sa full NFT mga kapurma 'no. If ever na yung pump mag-fail, ganyan po talaga ang mangyayari kapag wala tayong, kahit na meron tayong source of power 'no, kapag nag-fail yung pump mga kapurman at wala kang backup at hindi mo nabantayan, eh, aabot talaga sa ganyan lalo na po kung mainit, ayan. Now surprisingly kahit ang mga lettuce mga kapurman nagaganyan, matubigan mo lang sila ulit, babalik yan, eh. May chance na makaka-recover yan kasi ilang beses na po nangyari sa akin yan. Sa Indonesia kasi mga kapurman, parang ang taas ng slope nila. Sobrang mataas yung slope nila mga kapurman, eh.
I'm not sure kung ilang percentage yan at siguro tantsa-tantsa na lang din, 'no? Tingnan mo naman, oh, ang gaganda niyan, 'no? Tapos open field, greenhouse-less mga kapurman. And by the way, ang medium na gamit nito ni Sir Gastia, 'no, is foam. And then net caps po ata. Tapos ito yung nutrient solution nila mga kapurman. Ayan, oh, Merauke Kalinitra. So this is calcium nitrate, no? Nitrate, magnesium sulfate. Tapos I think yun lang yun. Calcium nitrate, magnesium sulfate. Tapos meron siyang iron. This is iron, Fe 6% eh. Ayan, oh. Parang EDHA, parang ganun, EDHA 6, micro iron. Tapos ito yung NPK nila. I think ito yung green, ito yung NPK, NPK kasi ang nitrogen nata nila is iba, syempre yung translation mga kapurman. So ito yung NPK, ito yung complete formula nila. Ito yung iron chelate nila. Meron pang isa. Vitaflex, ano to? Micronutrients. Meron siyang micronutrients dito, hindi ko lang mabasa, no. Pero I think that's micronutrients mga kapurman. So this is iron chelate, meron tayong I think additional micronutrients to mga kapurman. Meron silang complete formula, meron silang calcium nitrate, meron silang magnesium sulfate. Hula ko lang. Ayun, so yun yung gamit nila and readily available po yan doon sa mga local shops nila. Unfortunately, yun po yung gusto ko rin i-replicate sana, no. However, dito sa Pinas, wala tayong supplier ng mga sako-sakong calcium nitrate, sako-sakong magnesium sulfate. Nandyan po sana si Yara. Ang problema po is wala po kaming source ni Yara dito at kinontak ko na po si Yara actually, you know. No, Yara, bigyan mo naman kami dito sa Cebu ng Yara Terra. O kaya yung Rega. Rega po yung set nila ng tinawagan ko na po kasi si Yara manufacturer or distributor po dito sa Cebu, no. Kasi I'm hoping na makakuha po ako ng direct supply sa kanila ng Yara Terra, yung pang hydroponic po nila na set which is I think Rega. Rega po ata yung pang hydroponics nila eh, pero wala na po sila. Meron po silang Liva na pwede naman po sa irrigation as far as I know. Meron po akong titingnan ko lang po dito sa notebook ko ng mga kapurman, no. Meron po ako notebook mga kapurman, no. Hindi po tayo tumitigil sa pag-aaral mga kapurman. Kasi lagi kong kino-consider sarili ko mga kapurman na newbie lagi, no, baguhan. Okay, Yara Terra, yun, yung Yara Terra po na mga na set, tsaka yung Rega. Rega nga po. Rega po ang pang hydroponics nila. Yun, Rega. So Yara, Rega at Yara Terra, no, pwede din po tayong gumamit ng irrigation set nila pero maganda po yung NPK nila na talagang pang hydroponics para po sulit na sulit po yung ano. So yun po, imagine makakakuha tayo ng sako-sakong ganon sa mga malalaking farms. Though nandyan naman sila si Master Blend, nandyan naman si NutriHydro, yung kay Katanim. Siyempre, tayo, Purman, hindi naman tayo, wala naman akong budget lagi, no? So, medyo, kung saan pa ako makakatipid, pero makakakuha po tayo ng marami pang yield, no? Mas okay po sa akin yun, no? Tingnan mo yung slope and elevation nila mga kapurman. Sobrang taas. Mataas eh. Mabilis yung flow rate nila dito eh. No? Tingnan pa natin tong ibang ano. 'Di ba napakasimple lang mga kapurman. Ito po kasi yung goal ko, simple, mura, no? Pero effective, no? Function over aesthetic. Yun yung lagi kong kasi yun po talaga ang mindset ko kasi wala naman akong pera. So ba't mo habulin yung aesthetic, high cost, but eventually you can get similar yields, no? So dito lang yung lagi ko pong target is low cost, no? Kahit di ganun kagandahan ng setup, pero similar yung yield natin. Parang ganun. Grand Rapid yung gamit niya dito eh. I think that's Grand Rapid. Marami siyang variety ng lettuce, mostly Batavia. May Maritima din siya, di ba? Boom. So kung kaya nila mga kapurman, kaya din natin to. Ito yung lagi kong pinupush, kaya ko rin to. Hindi ko lang siya matest dito kapurman kasi wala akong budget din talaga, no. So and wala tayong white na pipes. Ang gamit niya pala dito is foam, pero foam na naka-net caps at naka-plastic or meron siyang ganon, plastic caps po na setup. Meron din siyang mga ganito. And ito yung plano kong gawin doon talaga sa bukid, no. If makakuha ako ng white,
na PVC. Kung wala naman pong white na PVC na round, edi doon na lang po ako sa Duracon ulit, no? Ngayon, ang worry ko lang po talaga dito, no, is yung during ulan, no, and yung pest. Now, kaya nagta-try ako ng open setup para po makita ko, parang dinadahan-dahan ko po siya per stage. So, open setup muna, tingnan natin. Ano siguro, next, tanggalan natin ng bubong. So, tinanggalan ko siya ng net. Wala rin siyang shade net ngayon. So, kinaya naman. Now, siguro malamig lang talaga siya kasi medyo mahamog oh, or malilim lang eh. Kung nasa bukid to, kayang-kaya siguro natin to mga kapurman, no? So, di lang ako sure sa ano ng Indonesia, no? Indonesia average temperature. Ayun, 70 degrees. Malamig sa kanila mga kapurman, no? Yung average climate nila is 26 degrees Celsius to 28, no? Kung ikukumpara natin yan, ayun, no? Ang coastal nila na side is yun yung mataas, no? Pero kung titingnan natin sa Pilipinas, no? Kaya siguro hindi siya nag-work dito sa atin, mga kapurman. Oh, teka, halos same lang naman pala. Pero hindi, parang hindi naman to totoo. Parang lagi naman tayong mainit dito. But anyway, imagine kung sa lupa mo to gagawin mga kapurman, di ba? Gaano kalaking hektarya ng lupa ang kailangan mo. Pero sa hydroponics, kayang-kaya mo pa siyang buuhin ng sa maliit lang na space mga kapurman. Ang difference lang talaga is yung irrigation system niya. Naka-flowing water po tayo. Kailangan natin ng pump, no? At kailangan natin mag-feed ng nutrient solution doon sa tubig. Pero napaka-doable talaga nito mga kapurman. Naniniwala talaga ako dito. Kailangan ko lang talagang ma-execute to at kailangan ko lang ng budget para magawa din to sa bukid. Kasi dito, hindi ko naman siya pwedeng gawin kasi is naka-dedicate naman po yung lupa para sa talagang parang pang-commercial namin na ano ba. Ito kasi is lalabas na experimental, no? But again, na dahan-dahan ko naman po siyang ginagawa ng pasikreto. In a sense na, tingnan nyo, nag-set up po ako ng ganito. Pero may bubong muna, walang shade net, pero open type. The next ko pong gagawin is ganyan po, pero wala na pong bubong. At may sarili, ito po pala, yung mga ano niya, yung per table po, may sarili po yung tawag nito, reservoir. May sarili po yung tangke mga kapurman. May sarili yung mga tangke, siguro dalawang table, isang tangke na 200 liters. Ganon. Tinitimplahan po nila isa-isa yan kasi per table po is parang nagiging cycling po nila yan per table mga kapurman. Ayan. Ganda ng bahay ni Sir Gastian, no? Bam! Nakita nyo yan mga kapurman. Si, grabe. Kinikilig ako pag nakakita ako ng ganyang farm mga kapurman. No, imagine. And ito pa mga kapurman, no, hindi mo kailangan ng maraming tao para tumabaho niyan. Siguro ang talagang mahirap matagalan diyan is transplanting kasi ang gamit nila is plastic cups plus foam. Plastic cups plus foam mga kapurman. Ayan, 'di ba? Foam po ang gamit niya diyan. Tapos yung foam po na ginagamit nila is light density po yung gamit, yung pinaka-lightest, yellow, tapos 2 inches. Parang mataas, medyo mataas po. Siguro mga 4 centimeter. Di lang ako sure. No, may mga iba naman dyan na 1 inch. Tapos, ginagawa nila minsan is, paglagay nila sa net caps, nilalagyan nila ng kapiliary para, kasi bilog yung ano, di ba? Ganito kasi yun yung mga kapurman. Bilog yung PVC. Yan, pag bilog yung PVC mga kapurman, pag naglagay ka ng baso, hindi po sasagad yan sa ilalim eh. Ayan, tingnan nyo. Ganito yung transplanting niya mga kapurman, no? Ayan. So, parang 1 inch nga lang din ata yung gamit niya. Tapos pinapalusot niya. Okay, the reason mga kapurman kung bakit ganyan yung style, kasi nga bilog yung PVC. Kapag bilog yung PVC mga kapurman, tapos ito yung baso mga kapurman for example, no? Ito, baso to. Pag ilapag mo yung baso, hindi po sasagad to kasi bilog nga nakaganyan siya, Nakaganyan siya baga. So, hindi to yung tubig dumadaan, no? Hindi magta-touch. Kaya ginagawa niya is nilulusot niya yung foam. So, yun lang yung matagal dyan. Yun lang yung matagal. Bakit? Tapos tatanungin nyo, bakit hindi na lang diretso yung foam? Walang support yung pananim. Tutumba. Ganun nangyayari sa akin eh.
tutumba siya. Bakit din tutumba? Lalo na sa kanila bilog. Sa akin flat yung Duracell natin, pwede pa pong hindi matumba 'yon. Pero ito po matutumba po ito. Tatangayin po 'yan ng tubig nila. Bakit tatangayin ng tubig? Kasi ang elevation or slope po nila mataas compared sa atin na usually 2% lang. Sa Indonesia parang umaabot sila ng 5% mga kapurman or 6%. Rumaragasa ang tubig sa kanila mga kapurman. Ayan, 'di ba? Nakausli siya para po tumama doon sa tubig. Hindi mo kailangan gumastos sa hydro, kailangan ng malaking gasto sa hydro. Kailangan mo lang siyang maintindihan. Kailangan mo lang din maintindihan talaga kung ano yung environment na kailangan ng mga pananim niyo mga kapurman, no? 'Di ba? Uy, maraming salamat sa like, yung mga shoutout yung mga lumalabas diyan mga kapurman. Alam niyo yung innovation nila, low cost. Kaya nandito ako sa Indonesia lagi tumitingin. Low cost innovation. Practical mga kapurman. Ganun dapat, no? Wala kang makitang, I mean, tingnan mo naman yan, no? Aesthetic ba yan? Nagiging aesthetic na lang siya kapag may laman mga kapurman. Pero pag tinanggalan mo lahat yan, PVC lang yan na may butas. Ganun kasimple ang hydro in terms of pagsisetup. Kapag alam mo yung fundamentals. And ito yung gusto ko rin maano. Ang material na ginagamit niya dito, pagkakaalam ko, is parang makakapal na paring or tawag nito, studs, metal studs na makakapal. Tingnan. Ayun, tingnan niyo mga kapurman, no? Ganyan yung tangke niya. Meron din siya mga tangke na mas nakabaon na nakatayo, na ang orientation ba is patayo, hindi ganyan pahiga. Ayan, oh. Open mga kapurman. Imagine mga kapurman. Ganyan ang farm mo, 'di ba? Open, nauulanan, fungus yan. Posibleng magkaroon ng fungus yan mga kapurman, no? Magkakaroon ng fungus yan. Yun lang din yung inaalala ko dyan eh. Tingnan nyo. Per table, may tangke. May tangke to, may tangke to. So, kaya bumili din po ako ng mga tangke yan. May apat na ako na tangke dyan mga kapurman eh. Tangke to, may tangke din ito, di ba? Tingnan mo yung elevation. Nakita mo yung slope na yan? Ito. Tingnan nyo. Nakita mo ba yung slope na yan? Tas ganyan kahaba, raragasa ang tubig diyan. Matindi ang flow rate na ginagamit nila doon mga kapurman, or baka sa angulo lang 'to ng ano, pero kung titingnan mo 'yun dito 'no, ito, tong level na 'to na green, ayan. Tingnan mo naman yung ano, yung slope na 'yan. Che, maganda eh. The problem is, ang worry ko dito sa ganitong setup dito sa Pilipinas mga kapurman, makaka-survive ba siya? Gano'n 'yun eh, makaka-survive ba siya? Pero you'll never know mga kapurman hangga't di niyo tina-try talaga eh. No, kasi ako nag-start lang naman sa try din talaga eh, experiment gano'n. Pero kapag ito mag-work mga kapurman 'no, ang inaalala lang natin dito talaga management 'no. But you can't complain mga kapurman. Alam mo kung bakit? Ang liit ng ginastos mo eh. Wala kang greenhouse eh. So, ano lang 'yan eh, babalansin mo ba 'yon? Magiging unti lang yung work mo tapos mura? Magagano lang naman eh, mura or medyo mura, maraming work, or medyo mas maraming work, or mahal yung setup mo, tapos unti lang yung work kasi marami ng automation. 'Di ba? Galing niya, galing. Take inspiration dito mga kapurman. Take inspiration no sa mga ganito. 'Yun lang yung sinasuggest ko sa inyo, no. Yes, pwede kayong tumingin ng mga aesthetic, mamahaling mga setup, milyon-milyong setup. But if you can, no, if you can get yield, if you can get 1,000 yield by spending maybe less than 100,000 or 50,000 mga kapurman, no, compared getting a yield of 1,000 and yet you spend almost 1,000,000, dun na lang ako sa kaya kong i-risk, di ba? Tsaka yung risk factor mo dito mga kapurman, cute lang, di ba? Ganun lang ba? Diskarte ba? Well, yun yung Purman style mga Purman kasi ako eh. Kaya kahit gustuhin ko maging aesthetic yung setup ko mga kapurman, di pwede. Wala tayong datong eh. Ganun, parang baga excuse ko na lang talaga mga kapurman na ganito ang setup na gusto ko. Kasi wala talaga akong pera. For me din, this is very practical. At ito yung hinahabol kong setup. Sa totoo lang. Hindi yung magandang setup, hindi mamahaling setup. Ang gusto kong setup is low cost, high yield. At pagdating sa farming mga kapurman, simple lang naman ang gusto ng mga halaman eh. No? If Sir Gastian can do it, then maybe we will be able to do it as well. Naniniwala ako dyan mga kapurman. Ang simple, di ba?
Napakasimple mga kapurman, open. Ang worry ko lang talaga sa ganito mga kapurman is siyempre ano yung pest management. Yun lang naman yun eh. Pest management tsaka fungus management dito. Pag yun nasolusyonan natin. Kaya din po nagpo-push ako ng trichoderma talaga tsaka labs na ipapatakbo sa buong system mga kapurman. Kasi I think malaking tulong yun sa ganito. Lalo na sa open setup mga kapurman. Kasi ang trichoderma tsaka lactic acid mga kapurman, nag-i-improve yun ng root development, nagpo-protect tayo nag-i-improve yun ng growth, nagpo-protect tayo ng roots sa bacteria, no, sa fungus, sa mga pathogens, and hinahalo lang natin yun sa as based sa research at sa experience ko sa labs pero di ko pa na-try. So, ita-try ko pa lang. Charot, wordplay. Ayun. Imagine, no, if we can set this up mga kapurman, low cost, no, high yield, di ba? And in terms of pest management mga kapurman, no, kayang-kaya din. In terms of fungus, kayang-kaya din. Nagiging sustainable na yung sistema natin mga kapurman. Imagine, di ba? Yun lang. Dito ako natutuwa mga kapurman eh. I mean, ito yung parang kung saan ako kinikilig eh. Tingnan mo. Tingnan natin Ayan. Bro, magkano tingnan mo naman yan, no? Well, matagal ko na nakikita to Again, siguro years ago na rin to. So, ito lang yung parang lalong nag-spark sa akin ng interest talaga na mag-innovate sa hydro in a poor man's manner. Meaning, the lower the cost, the better, but higher yield. Yun lang talaga yung gusto ko mga poor man. Low cost, high yield, medium maintenance. Kahit wag na masyadong ng no maintenance, kahit may maintenance mga kapurman, basta manageable, no? At hindi ganun hindi ganun ka-tedious. Ito, Dew Foam, makaka-order kayo sa Dew Foam yan mga kapurman, Dew Foam. Kung may Dew Foam kayo dyan sa lugar nyo, Gorabels nyo na dyan. Kung gusto nyo mag-foam. Pero ako baka mag-stick ako sa cups. Mag-stick ako sa cups mga kapurman para tawag nito. Again, depende kasi yan sa customer mo. Customer kasi nila is binibili nila per kilo tapos ganyan No. But again, ang setup natin dapat is dapat parang duality or dual purpose. Pwedeng cubes, foam, pwede din baso. Dapat ganun yun mga kapurman. I-ready nyo na yung setup nyo lagi para para pwede siya sa foam, pwede siya sa baso. Tingnan nyo yung ragasan ng tubig Ang bilis, di ba? Tingnan mo yung slope niya, no? Ang bilis yan Oh, ang bilis niyan, brother. So feeling ko talaga around 6%, 5 to 6% ang slope nito. Base hula ko lang no mga kapurman. Yun. I think para maging effective siya, kailangan kasi mas mabilis yung flow rate yung mga kapurman, no? Malamig yung tubig, no? Ang cons lang sa ganon is baka hindi makakuha ng nutrients uptake. But kita nyo naman sa resulta niya, kahit ganyan yung bilis ng flow rate niya mga kapurman, nakakakuha pa rin ng nutrients, no? Ano sa tingin nyo? Pag tuwing gabi, no, kung hindi ako naglalaro na kung ano-anong games na pangpalipas oras, nangi-stock ako ng mga growers. Naghahanap ako naghahanap yung mata ko mga kapurman ng bagong ideya, no? Kasi parang pare-parehas na lang yung hydroponics dito no? And sa Indonesia, bagong ideya na pang purman hindi yung Singapore style na mga hydroponic setup. Yung mga automated na, may mga robots na, may mga AI, and may mga ninja na nang gumagawa. So yun lang mga kapurman, no? So ayun lang. So gusto ko lang i-share sa inyo to. Kasi ito yung parang goal ko, no? Sa setup baga. And siguro sa susunod, no, sa Wednesday, no, babangan nyo pala mga kapurman, meron tayong live stream sa Wednesday, no. Question and answer lang din. At siguro pag-usapan natin yung mga care management na sa tingin ko good para sa mga newbies, no, mga care management. Again, ang target ko naman po dito, no, usually ang mga kini-cater natin dito is yung mga newbies po, no, at yung mga gusto magsimula nasa mga middle at siguro mga mid to
mga mid-experience po. But anyway mga kapurman, sana nag-enjoy kayo dito sa video na 'to 'no. May inspiration kayo nakuha dito. Again, lagi kong sinasabi, hindi mo kailangan gumastos ng malaki mga kapurman. Ako kinikilig ako sa ganito, yung nagpapakilig sa'kin ngayon mga kapurman 'no, tsaka ano, hardware. Ang nagpapakilig sa'kin ngayon mga kapurman, hardware, farm na ganito 'no, at ang toy kingdom ko na ngayon, Mr. DIY. So yun lang mga kapurma 'no, kita tayo sa Wednesday 6:30 PM para sa care management natin na ano, na open o parang open forum lang siya mga kapurman, question and answer. Kuwentuhan lang at medyo may unting kaalaman lang unti 'no, based sa experience ko. Again, ako si kapurman hindi ako expert mga kapurman 'no, lagi lagi kong sinasabi na lagi kong pinoposisyon ang sarili ko as laging baguhan at marami pang dapat matutunan at sabay-sabay tayong matuto mga kapurman. Kita tayo sa Wednesday and God bless sa inyong lahat.